Binilisan ni Randy ang pagpapatakbo ng minamanehong kotse. Ang puting Honda Civic niya, biglang napakapit sa braso niya ang nobyang si Priya. Nakadama ng takot ang dalaga. Randy, ano ka ba? Nagpapakamatay ka na ba? Hintakot na saway niya rito. Mababangga tayo niya sa ginagawa mo. Nakakainis ka kasi. Kung kailan magto 2 years na tayo magnobyo, tsaka ka pa nagpapakipot. Asik nito. Alam ni Priya ang kinaiinit ng ulo ng nobyo. Hindi niya ito pinagbigyan sa iniuungot nito. Sa matagal nang inuungot nito, niyaya siya nito sa rest house ito sa Tagaytay para magbakasyon ng 3 araw. Tumutol siya dahil nag-aalala siyang makalimot sila. Ihinto mo ang kotse, Randy. Mag-usap tayo na maayos, okay? Sinikap na lamang ng dalaga na gamitan ang diplomasya ang nobyo. Yan ang hirap sa'yo eh. Dinadaan mo sa init ang ulo ang lahat ng bagay. Nakasimangot na sumunod naman ang binata. Inihimpil nito sa isang tahimik at di mataong lugar ang kotse. Tsaka padarag na ibinagsak sa manibela ang kanang kamay para ipakitang galit siya. Hindi lang ako pumayag sa gusto mong mangyari. Nagmamaktol ka na? Ani ni Priya matapos humugot ng malalim na hininga. Para ka naman bata, Randy. Hindi kasi kita maintindihan eh. Reklamo ng binata. Magdadalawang taon na tayo mag-steady. Bakit ayaw mo pa akong pagbigyan sa gusto ko? It's my birthday kaya gusto ko mag-spend tayo ng ilang araw sa rest house ko. Pero ang dami mong arte. Tumalim ang tingin ni Priya sa nobyo dahil hindi niya nagustuhan ang huling sinabi nito. Hindi ka artihan ang tawag sa ginawa kong pagtutol, Randy. Madiin sabi niya. Alam ko naman kung ano mga binabalak mo kung sakaling sasama ako sa iyo eh. Siyempre, matutokso tayong gawin ang hindi pa dapat. Hindi pa dapat? Magkahalo sa cars mo at inis ang nasa tinig ni Randy. My God, Priya! Para ka naman pinanganak noong panahon ni Andres Bonifacio. Kung sakali mang may mamagitan sa atin, what's wrong with that? Karaniwan na lang ginagawa ng mga mag-sweetheart ang bagay na yun ngayon. Tawagin mo na akong maarte o masyado na pag-iwanan ng panahon basta't ayoko lumampas tayo sa dapat. Magnobyo pa lang tayo, hindi pa mag-asawa. Pero doon din ang punta natin, hindi ba? In fact, may mga wedding plans na tayo. Ano pang ikinatatakot mo kung lumampas man tayo sa hindi dapat? Gusto ko lang namang nasa maayos ang lahat, Randy. Mas malumanay at nagpapaunawa ang tinig ni Priya. Para kasing hinihingi mo na maghani mo na tayo, gayong hindi pa tayo kasal. Pupunta tayo sa Tagaytay ng tayong 2 lang at ilang araw at gabing magkasama. Paano na lang kung hindi tayo magkatuluyan? Eh di masyado naman akong lumabas na talunan at wala nang natira kahit konting pride. Binalingan ng matalim na tingin ni Randy ang nopya. Gusto na niyang mairita dito. So, talagang paninindigan mo ang pagtuto sa gusto kong mangyari? Kahit alam mong yun lang ang makapagpapaligaya sa akin sa birthday ko? Nagtatanong ang tinig nito pero galit ang boses. Prinsipyo ko ang pinaninindigan ko rito, Randy. Sagot ni Priya. Hindi sa ayaw ko mapaligaya ka sa birthday mo. Kaya lang, hindi talaga ako pabor sa gusto mo. Maghintay ka na lang kapag nakasal tayo. Napabuga ng galit na buntong hininga si Randy tsaka sinuntok ang manibela. So, hindi mo nga ako mahal, Priya. Sa napakasimpleng bagay na hinihiling ko sa'yo, bibiguin mo pa ako na para bang hindi mo ko boyfriend? Randy naman, yun ba ang sukatan mo ng pagmamahal? Napakababaw naman yata. Ikaw tong mababaw magmahal, Priya. Tinapunan ng nadidismayang tingin ng dalaga ang nopyo. Iuwi mo na ako. Mabuti pa. Anya. At paano kung hindi kita iuwi? Pasubali nitong tila nagbabanta ang tinig. Pwede ba, Randy? Nakakahiya naman kung ganito kaliit na bagay ang pagmumula ng argumento at pag-aaway natin. Nainis nang sabi ng dalaga. Kapag hindi mo ko pinagbigyan sa hinihiling ko, Priya,
Iisipin ko hindi mo nga ako mahal. Tiim ang mga bagang nasabi nito. Natigilan ang dalaga. Bigla niyang naalala ang kahalagahan nito sa buhay niya. Anak ito na mismong may-ari ng kumpanyang nagmamanufacture ng mga home appliances na siyang pinagtatrabahuhan niya bilang accounting clerk. At kahit naman kung minsan immature si Randy at may pagka-spoiled dahil nasanay nang nakukuha ang lahat ng maibigan, mabait naman ang binata. Nakaalala ito sa pagpapaaral niya sa isang kapatid na malapit nang makatapos sa engineering. 3 pa ang kapatid niyang maliliit pa at nasa elementarya pa lamang. Hindi na nakapagtatrabaho ang tatay niyang naputulan ng 2 paa dahil sa aksidente. Ang nanay naman niya ay gasino na ang kinikita sa pagtitinda ng kakanin. Sa dami ng umaasa sa kanya, bukod pa sa nangungupahan na sila sa isang entresuelo, napakalaking tulong ni Randy na lagi namang nakasuporta sa kanya financially at bigla tuloy siyang natakot na tuluyan na itong magalit at makipag-break sa kanya. Natatakot lang naman talaga siyang isuko na rito ang sarili dahil hindi pa rin siya nakasisiguro kung siya nga ang pakakasalan nito. Bukod sa mayaman ito at gwapo pa, kaya di niya maiwasang isiping baka kapag naakit ito sa isang babaeng bukod sa mas maganda sa kanya at katulad patintong mayaman, hindi malayong basta na lang siyang talikuran nito. Napansin yata ni Randy ang pananahimik niya. Bigla siyang inakbayan nito, masuyong hinagkan sa may punong tenga. I'm sorry kung medyo naging masama ang dating ko, honey. Paghingi nito ng pasensya sa mas malumaning na tinig. Hindi ko naman gustong umabot pa tayo sa ganitong argumento. Ang gusto ko lang naman ay katiyakang mahal mo nga ako at lahat ay kaya mong gawin para sa akin. Ang mabuti pa siguro pumunta muna tayo sa condo unit ko para makapag-usap ng maayos at tuloy makapagplano tungkol sa kasal natin. At para wala nang lang argumento, pinagbigyan na ni Bria ang kasintahan. Binuhay nito ang makina ng sasakyan at nagtuloy sila sa condo unit ng binata sa Mandaluyong. Nagplano na ang dalawa ng tungkol sa kasal nila. Ang balak ni Randy ay kausapin na ang parents si Bria para maiset ang petsa ng kasal nila. 28 na kasi si Randy, kaya't gusto na lang lumagay sa tahimik. Samantala si Bria ay 24. Tuwang-tuwa ang dalaga sa pagpropose ni Randy ng kasal. Nabura ang takot sa dibdib niya na baka hindi siya ang babaeng aalukin ni Randy na makasama habang buhay. Oh, let's drink, honey. Ngayong finally ay nagkasundo na tayong schedule ang kasal natin. Let's drink to Tess. Ani ni Randy habang inaabutan si Bria ng basong may lamang alak. Kakausapin ko ang parents ko at sasabihin ko mamamanhi ka na sa inyo as soon as possible. Alam mo namang hindi ako umiinom. Tanggi ng dalaga. Konti lang. Kung hindi, magtatampo ako sa'yo. Giit ni Randy. Sa kagustuhang pagbigyan ay kinuha ni Bria ang inumin at pikit matang tinungga iyon. Parang gumuhit sa lalamunan niya ang matapang na epekto noon, agad siyang nahilo. Sinalinan pa ni Randy ang baso niya. Pinilit siyang muling painumin nito. Ito na lang ha, iuwi mo na ako. Baka mag-alala na si nanay, ani ni Bria. Okay, promise. Iuwi na kita. Ngunit hindi na namalay ni Bria na hindi tumupad si Randy sa ipinangako nito dahil umikot na ang paningin niya at hindi na niya namalayan nang pangkuin siya ng kasintahan at dalhin papunta sa kwarto nito. Dahil nalasing siya sa alak na ipinainom nito sa kanya, ay wala na siyang alam sa mga sumunod na pangyayari. At wala na siyang lakas na tumutol sa pag-angkin sa kanya ni Randy. Nalansi siya ng binata. Napagpapasahan nito ang katawan niya na wala siyang kaalam-alam dahil nga sa epekto ng alak. Mag-aalas 2 sa relong pambisig na mapabalikwas si Bria. Nagtaka siya kung bakit naroon siya sa ibang kwarto. Lalo siya sinakmal ng pagtataka nang makitang hubad siya
at katabi rin niya ang hubad ding si Randy. Nasapu niya ang ulo dahil sa sakit na naramdaman pero hindi niya ininda yon at higit niyang ininda ang natuklasang nilansi siya ng nobyo. Masakit man ang ulo at nananakit ang pakiramdam, pinilit niyang bumangon. Hinagilap niya ang damit niya at iba pang saplot sa katawan. Agad na ibinalik yun sa katawan. Pagkatapos sa bihis ay tinapunan ng inis ang tingin si Randy na nakadapang tulog na tulog sa kama. Gusto yata niya magalit dito dahil nilasing siya. Inisahan. Kung sa bagay, may plano na itong pakasalan siya. Bakit pa mag-aalala pa siya? Kaya lang ang pakiramdam niya ay walang karespeto sa kanya ang ginawa ng kasintahan. Nilasing siya at ginawa ang gusto nito, gayong alam naman nitong hindi siya pabor sa premarital sex. Siya ang tipo ng babaeng sobra-sobra pa rin ang pagpapahalaga sa virginity. Isa siya sa ilan na lamang babaeng naniniwala na wala ng pinakamagandang regalo sa lalaking pakakasalan ang pagiging malinis. Dala ng inis ay hindi na nahintay pa ni Bria ang pagdating ng bagong umaga. Dali-dali niyang iniwan si Randy. Hindi na siya nagpaalam sa binata. Naghanap siya ng taxing masasakyan palabas ng condominium pero dahil sa alanganing oras ay nahirapan siya makakuha. Lakas loob, naglakad pa siya para marating ang lugar na alam niyang matao. Kahit ganoong oras. Ano ba itong napasukan ko? Ang Randy kasi na to, nilansi ako. Makikita niya. 1 linggo ko siyang hindi kakausapin. Sa loob-loob ni Bria habang sinasakmalan ng takot sa paglalakad, na nag-iisa sa ilang lugar. Naisip niyang bumalik na lang sa condominium dahil sa pag-aalalang baka kung ano pang kapahamakan ang kasuotan niya sa mga oras na ito. Nabigla siyang may mamataang taksing parating, agad niyang sinenyasan ito. Ay, salamat naman at pakakauwi na. Anya sa sarili. Baka tarantang-taranta na si nanay sa akin ngayon. Mabuti man lang sana kung may telepono sa bahay. Matatawagan ko sila para hindi na mag-alala. Agad siyang sumakay sa taxi huminto sa harap niya. Sa Santa Mesa tayo, Manong. Sabi niya matapos isara ang pinto ng taxi nilulanan. Kampante siyang naupo. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang ilaw ng taxi sa gawing likuran kung saan siya naupo. Bukod pala sa driver ay may isa pa itong sakay na lalaki. Bigla siyang napaatras. Agad siyang nakaamoy ng panganib. Umakba siyang bubuksan ang pinto ng taxi, ngunit mabilis ang naging kilos ng lalaking katabi niya. May itinakip itong panyo sa bibig at ilong niya na siyang agad nagpaikot sa paningin niya. Hindi na siya nakahuma, ni nakasigaw. Unti-unti nang nagdilim sa kanya ang lahat. At bago siya tuluyang nawala ng malay, ay naninig pa niya ang sinabi ng lalaking halos nakayakap sa kanya. Tiyak na matutuwa si Carlo sa sorpresa natin sa kanya. Bahagya nang naulinigan ni Bria ang isinagot na nagmamaneho ng taxi, nangising-ngisi. Magugulat ka mo. Wala siyang kamalay-malay na may regalo tayo sa kanya. At bago tuluyang magsara ang mga mata at isip ni Bria, ay natiyak niyang nasa masasamang kamay siya na ang gabing yon ay magdudulot sa kanya ng isang laksang pagluha. Ang maghahatid na maraming pagbabago sa kanyang buhay dahil sa chemical na pampatulog na ipinaamoy kay Bria na lalaki hindi nakikilala ay nadala siya ng mga ito sa isang tila rest house sa Antipolo. Isang magandang bungalow yon na nasa tuktok ng animo isang burol. Kasalukuyang may party sa bahay na iyon, isang stage party na inihanda ng mga kaibigan ni Carlo para sa kanya. 2 linggo na lamang ay ikakasal na ang binata. Wala siyang alam sa sorpresang ibinigay sa kanya ng mga kaibigan na karamihan ay mga dati ng barkada noon pa mang college days niya. At lalong wala siyang kaalam-alam tungkol sa isa pang sorpresang inihahandog sa kanya ng mga kaibigan niya. Ang magiging pinakamalaking sorpresa sa buhay niya, si Bria. Oh, bakit bigla na lang kayo nawala? Mga ugok kayo ha?
Usisa ni Carlo sa dalawang kaibigang pinakamaloko sa lahat, sina JV at Franz. Kayo na rin ang may sabing pamorningan ang parting ito eh. Wala pare, makahulugan ang ngiting pakli ni JV. Bumili lang kami ng regalo namin para sa iyo. Oo nga parts, idiniretso na namin sa kwarto mong regalo namin sa iyo. Mamaya mo na buksan pagpasok mo sa kwarto mo. Nangingising segunda ni Franz. Sana naman pare, matuwa ka doon sa regalo namin sa iyo. Dugtong pa ni JV. Mga ugok. Natatawang sabi ni Carlo sa mga kabarkada niya. May parega-regalo pa kayo. Tara na nga kayo sa loob. Pagtulungan natin ubusin yung mga pagkain at alak na dala nyo. Bahagyan na rin tinatabla ng espiritu ng alak si Carlo, kaya kahit nalikas sa formal at tahimik na tao ay naging makulit at maharot na rin. Sa kanilang magkakaibigan ay siya ang pinaka-reserve, pero sabi ng mga kaibigan niya, 2 weeks na lang at tapos na ang maliligayang araw niya dahil matatali na siya. Kompleto pa ang mga bisita ni Carlo ng pulos kalalakihan na kanina pang 10:00 ng gabi nagkakatipon-tipon. Patuloy pa sa pagkakatuwaan ng mga ito, inuman, kantahan, biruan at ang mga lasing na nagsasayawan na. Tara pare, ikaw naman ang sumayaw! Hila kay Carlo ng pinakamatanda sa kanilang magkakabarkada na si Tony. Makijoin ka naman sa amin, sayaw tayo! Huwag niyo ko isama dyan sa mga kabaliwan niyo ha, kayo na lang. Tanggi ng binata. Oh come on! Magwala ka na magwala ngayon dahil malapit ka nang makulong kay Ivy. Pa rin ni Tony. Ikaw din, baka ni hindi ka na makasilip man lang sa bintana. Malakas sa tawanan ang pumuno sa maluwag ng salas kung saan sila nagkakatipon. Sa pandinig ni Carlo ay may himig ng pangangatyaw ang mga tawang iyon na biglang ikinasama ng mood niya. Nawala tuloy ang kasiyahang kani-kanina lang ay nakarehistro sa mukha niya. Yon ang bagay na lihim na ipinaghihimagsik ng kalooban niya. Nagmumukha siyang nasa ilalim lamang ni Ivy kahit magnobyo pa lamang sila. Milyonaryo ang ama ni Ivy, isang higanting pangalan sa larangan ng negosyo. Ang totoo, hindi siya ang nanligaw sa dalaga dahil hindi naman talaga niya gustong ligawan ito. Magkasosyo sa negosyo ang mga ama nila ni Ivy. Ngunit iyon nga, ang papa ng dalaga ang pangunahing stockholder ng kumpanya. Mga bata pa sila, halata nang malaki ang pagkakagusto nito sa kanya, na sinamantala ng mga magulang niya para magpalakas sa mayamang ama ni Ivy. Binuyo at masasabi na ring inutusan siya ng mama at papa niya na ligawan ang dalaga. Kapag nakasal daw sila, lalakas ang kapit ng papa niya sa kumpanyang pinagsososyohan nila ng ama ni Ivy. Likas siyang masunuring anak at ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang mama niyang may sakit sa puso, kaya't sumunod siya sa kagustuhan ng mga ito. Pero kung puso niya ang tatanungin, hindi talaga si Ivy ang babaeng gusto niyang pakasalan. Napansin ni Tony ang tila pananahimik at biglang pagpormal na mukha niya, kaya't agad nitong binawi ang sinabi sa kanya. Nagbibiro lang ako, Carlo ha? Ani nitong inakbayan pa siya. Hindi ko ibig sabihin ikaw ang magiging misis at si Ivy ang mangingibabo sa'yo. Walang pikunan ha? Oo nga naman pare. Susog ni JV. Aba, ang mga anak yata ni Adan ay hindi basta nagpapailalim sa mga anak ni Eva. 'Di ba Carlo? Pinilit ngumiti ng binata. Pagkatapos ay sinikap ibalik ang masayang mood. O sige, uminom na lang tayo. Yaya niya sa mga kaibigan. Iniangat niya ang hawak na baso ng alak at sumunod na ang iba pang kaibigan niyang naroon. Nagpatuloy ang kasiyahan, inuman, kantahan, tawanan. Bago umalis ang mga bisita, may ibinulong sa kanya sina JV at Franz. Pare, buksan mo na yung regalo namin sa'yo sa bedroom mo. Tiyak na matutuwa ka. Primera klase yun. May pilyong ngiti sa labing bulong ni Franz. Sigurado pa kayong magugustuhan kayang regalong sinasabi niyo ha?
Paniniyak ng lasing ng si Carlo. Sigurado yun pare. Magpakasawa ka na maglaro habang binata ka pa pare. Susulpa ni JV. Mukhang kalokohan na naman yung sinasabi niyong regalo ah. Nahiwatig ni Carlo ang gustong sabihin ng mga kaibigan na sinagot lang ng mga ito ng tawanan. Mahilo-hilo na ang binata nang pumasok siya sa kwarto niya. Karamihan sa mga naging bisita niya nagsialis na. May ilan doon na nakatulog dala ng kalasingan. Pasuray-suray na halos siyang nakarating sa kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto, nagulat pa siya sa tumambad sa kanya. Isang magandang babaeng nakahiga sa kama niya. Tulog na tulog. Sandali siyang tumayo na pasandal sa likod ng dahon ng pinto na silid ng iyon. Natukso siyang pagmasdan ang kabuuan ng babae. Tsaka naiiling, natatawa sa kalokohang ginawa ng mga kaibigan niya. Ito siguro ang regalong tinutukoy ng mga ugok. Sa loob-loob niya. Matagal pa niyang pinagmasdan ang babaeng himping na himping. Maputi ito. Kaputi ang lumantad dahil bahagyang nalilis ang bestidang suot nito. Maitim na maitim at makintap ang buhok nito hanggang balikat. Natukso siyang lapitan ito. Higit palang maganda ang babae sa malapitan. Makapal ang kilay nito. Makinis ang hugis pusong muka. Perpektong korte ng mga labi at katamtamang tangos ng ilong. Sino kaya ang babaeng to? Saan to nakuha ni na JV at Franz? Naitanong ni Carlos sa hangin. May pitlag na nadama sa puso niya ang binata. Matagal, walang kurap niyang pinagsawa ang mga mata niyang namumungay dala ng kalangsingan sa maamong mukha ni Priya. Mukhang hindi nakakasawang tignan at pagmasdan. Hindi niya maitatangging attracted kaagad siya sa babae kung sino man ito. Udyok ng damdaming paghanga sa kagandahang nakalatag sa harap niya, kumilos ang kamay ni Carlo. Hinaplos ang likod ng palad niya ang makinis na mukha ng dalaga. Bumaba ang haplos sayo sa leeg nito, pababa sa dibdib nito. Natukso siyang buksan ang botones ang bestida nito. Nagising ang damdaming lalaki ng binata nang maghantad ang maputi at kaakit-akit na dibdib nito. Kay Ivy ay hindi siya nakakadama ng ganitong atraksyon. Sa babaeng ito na hindi niya kilala at ngayon lamang niya nakita, agad na pukaw. Hindi lang ang damdamin niya kundi ang pagkalalaki niya. Bumangon ang pagnanasa sa katauhan niya. Sa pag-aakalang isa itong babaeng mababa na ang uri o bayaran, profesional, tagapagbigay aliw sa mga lalaki basta maganda ang presyo. Hindi na nagdalawang isip pa si Carlo. Hindi na siya nag-aksaya na sandali. Inangkin niya ang kawawang biktima, si Bria. Paulit-ulit, pinagsawa niya ang sarili sa kagandahan ng walang maling na babae. Alam kasi niyang may bahid ng katotohanan ang kantyaw ng mga barkada niya. Na oras na makasal na siya kay Ivy ay makukulong na siya dito. Selosa si Ivy, possessive at suspetsyosa. Hindi pa man sila nakakasal ay dinidiktahan na siya nito. Sinasakal sa kanilang relasyon. Napagbalingan tuloy niya si Bria. Baka ito na ang huling pagkakataong makapaglaro ako sa kandungan ng ibang babae. Sa loob-loob ng binata habang inaangkin si Bria. Nagising si Bria habang inaangkin siya ng pangalawa ng lasing na si Carlo. Agad niyang itinulak ito nang magbalik siya sa wisyo. Natigila si Carlo sa biglang pagtulak ng babae sa katawan niya. Muntik na siyang mahulog sa gilid ng kama dahil sa lakas ng pagkakatulak sa kanya nito. Hintakot, mabilis sa umahon sa kama si Bria nang mawala sa ibabaw niya ang lalaking hindi niya kilala at naging mapangahas na angkinin siya. Nagsiksik siya sa isang sulok habang inaayos ang damit na nabuksan at nalihis ang estangherong ito na kasama sa silid na bago rin sa paningin niya. Nasaan siya? Anong ginagawa niya sa lugar na ito?
At sino ang walang hiyang lalaking to? Sisigaw na sana siya, pero natigilan siya nang makita niyang napadda din ang lalaki na napaupo sa gilid ng kama. At sa tingin niya hindi naman ito mukhang masamang tao. Hindi masamang tao. Gayong at nagisnan ito, pinagsasamantalahan siya. Anya. Sino ka? Tanong niya sa nanginginig na tinig. Bakit ako nandito? Paano ko napunta dito? Huwag mong sabihin, hindi mo alam. Naisagot na naguguluhang si Carlo na noon humila ng kumot at itinupi sa hubad na katawan. Halatang naguguluhan si Bria. Pinilit isipin kung paanong napunta siya sa lugar na ito at bigla niya naalala ang huling tagpo bago siya nawala ng ulirat. Nag-aabang siya ng taxi na bigla siyang hintuan ng isa. Ewan kung napagkamalan lang yung taxi ang sasakyang huminto sa tapat niya sa ilang na lugar o taxi ito talaga na ginamit na paninlang ng mga lalaking hindi niya kilala. Tama. Kaya siya nawala ng malay ay dahil may panyong itinakip sa bibig at ilong niya ang lalaking katabi pala sa likuran ng taxi. Hindi kasi nakasindi ang ilaw ng sasakyan kaya hindi niya namalayang maiba palang sakay yun. At dahil sa magkahalong inis kay Randy at pag-aalalang nagbo-worry na rin sa kanya ang mga magulang ay hindi na siya naging maingat sa pagpili ng masasakyan. At ito ang kinahantungan niya, ang mapasama sa kamay ng isang estranghero. Bigla siyang napahugulhol at isinubsob ang mukha sa pinagtabing palad. Naalarma si Carlo, biglang nabahala sa inakto ng di kilalang babae. Bakit ito umiiyak? Bakit parang wala itong alam kung paano ito napunta sa kwarto niya? At bakit parang labag sa kagustuhan nito ang regalo ng mga kaibigan niya sa kanya? Sino ka ba talaga, ha? Bahagyang nabawasan ang kalasingan ni Carlo nang dahil sa pagkabahala sa paghagulhol na ginawa ng babae. Hindi sumagot ang dalaga. Sa halip ay nagpatuloy itong umiyak habang nakasubsob ang mukha sa mga palad at nakaupo sa sahig sa sulok na bahaging yon ng kwarto niya. Agad hinagilap ng binata ang mga pang-ibabang saplot niya sa katawan, tsaka umikot sa kabilang panig ng kama para makalapit sa kinaroroonan ng babaeng hindi pa rin niya kilala. Huwag kang lalapit. Mabilis sa piksi ni Bria nang makitang palapit sa kanya ang lalaki. Agad siyang tumayo sa pagkakaupo sa sahig at lumayo. Huwag kang matakot sa akin. Ani ni Carlo. Hindi kita gagalawin. Hindi ako masamang tao. Hindi masamang tao gayong nagising ako pinagsasamantalahan mo ko? Galit na angil ni Bria. Sino ka? Ikaw ang nagpadukot sa akin, ano? Idedemanda kita ng rape. Pagkasabi noon, muli itong humagulhol. Lumapit pa rin si Carlo sa dalaga. Umiwas ito. Na makorner niya, itinulak siya nito. Nagwala ito sa galit nang takain ni Carlo na payapain ang dalaga at kausapin ng maayos ay nanlaban ito. Pinagsusuntok siya sa dibdib, pinagkakalmot sa muka na pinilit na laman niyang ilagan. Layuan mo ko! Palahaw ni Bria. Miss, sandali. Let me explain. Ani ni Carlo na pinipilit pa rin payapain si Bria. Pabayaan mo na ako umalis! Pabayaan mo na ako! Patuloy pa rin sa pagtutungayaw ng dalaga sa inaakala mapagsamantalang lalaki. Sabi ko magpapaliwanag ako! Pasigaw ng sabi ni Carlo para masawata sa pagtutungayaw ang babae. Napaupong muli si Bria sa panlulumot sa sinapit niya. Muli siyang napahagulhol. Umupo rin ng pagtingkayad si Carlo paharap sa kanya. Sinikap na ipaliwanag sa kanya ang nangyari. Hindi ko alam na wala kang alam kung paano ka napunta rito sa bahay ko. Simula niya. Basta ka nalang dinala rito ng mga kaibigan ko. Ginawa ka nilang regalo sa akin. Stage party ko kasi ito.
Wala talaga akong alam sa mga plano at pinaggagawa nilang ito. Kahit ang party na ito ay sila lamang ang may pakana. Maniwala ka sa akin, miss. Hindi ako masamang tao at lalong wala akong planong mang-rape. Wala ka palang alam? Bakit ginawa mo sa akin ng ganito? Nagpupuyos ang kaloobang usig ni Bria. Ang akala ko kasi binayaran ka ng mga kaibigan ko para sa gabing ito. Hindi ako bayarang babae! Hindi ako masamang babae! Umiiyak sa galit na pagtatanggol ni Bria sa sarili. Napadta si Carlo. Isang napakalaking pagkakamali pala ang nagawa niya. Natampal niya ang sariling noo. Kahit naman ganoong nakainom siya, alam pa rin niya ang tama at mali. Kung totoo ang sinasabi ng babaeng ito, paano itong nadala ng mga kaibigan niya dito sa rest house niya? Sino ka ba talaga, ha? Kunot ang noong tanong niya dito. Isang tahimik na taong nagtatrabaho ng maayos para masuportahan ang pamilya ko. Tapat, ngunit matalim na sagot ni Bria na nooy nagpapahid ng luha sa pamamagitan ng likod ng palad niya. Isang disenteng babaeng sinira ng mga tulad niyong halang ang kaluluwa. Ang kinabukasan! Nailing si Carlos sa narinig. Sa tingin naman niya hindi nagsisinungaling ang babaeng ito. Mukha ngang hindi isang babaeng bayaran. Miss, I'm so sorry kung ganon. Hindi ko alam. Ang akala ko talaga, "Huwag mo kong hawakan!" Iniwas si Bria ang sarili kay Carlo na hawakan sana siya para aluin. Parang awa mo na. Kung talagang hindi ka masamang tao, pabayaan mo na akong umuwi. Please. Ano nga ba ang mangyayari sa pag-alis si Bria sa rest house ni Carlo? Matatanggap ba niya ang mapait na sinapit? O sisimulan na niyang hanapin ang hustisyang matagal niyang ipinagkait sa sarili? Abangan po natin ang susunod na kabanata ng kanilang kwento.